Ngayong araw mga kalibot ay tuluyan na nga kami makakaalis ng Mindanao dahil ngayong araw ay sasakay na kami ng barko ng Fastcat mula dito sa Dapitan City papunta sa Dumaguete City na parte na ng Visayas Region. Napakarami pa naming di napuntahan dito sa Mindanao pero napakarami naman naming kwentong babaunin. Pero guys, di magtatagal ay babalik din po kami dito para sa mga lugar na di pa namin napuntahan. At sa pagkakataong yon ay dalawa na po ang dala nating bahay. Ang bahay jeep at ang minibus na kapitbahay. Makalipas nga ang mahigit 2 taon ay pauwi na kami ng Cavite para kunin ang ating magiging mobile coffee shop. Sa ngayon ay ito na muna magiging huling apak namin dito sa Mindanao. I burned out like a wandering ember. I shone bright then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Parang ruta natin Gabal, Dipolog, pero first stop natin 30 kilometers para mag-almusal. Hello, good morning! Hello, good morning! Magta-travel na po tayo mga kalibot at mahaba-haba itong biyahe natin. First stop natin, 30 kilometers. Kakain po tayo. Sana maging safe yung biyahe po natin. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I've packed my bags and... Bali, ngayon mga kalibot, bumabiyahe na kami. And then sa ate at sa'yo nagpapahinga. Kasi masama ang pakiramdam. So guys, 4 days lang di okay yung pakiramdam ni Ate Eds. Pero meron namang nirekomenda sa kanyang gamot. Tuminto muna kami sa gilid para kumain. Dahil wala pa kami almusal, si Kuya Jai. Ayan, pansamantala munang paparada yung bahay jeep dyan. Dahil kakain muna tayo mga kalibot. Sobrang amog dito. At mga kalibot, malapit na kami pumunta sa destination namin. Yan si Kuya, nilagay nyo na ng kalso. Yan natin mga kasama nandun pa sa loob. So Roger, baba na. Hey boy, tara na. Itingin kami ng ulam ni Kuya Antet. Yan si Kuya. Yan si Kuya. Itingin kami ng ulam. Ayan, doon si Kuya Jai. Doon na pala, nauna na pala si Kuya Jai doon. Ayan si Kuya Jai, mga kalibot. Pagpilang sabaw? So ngayon mga kalibot, nag-ano muna kami, nag-drop by muna kami dito. So andun yung jeep. And then magbe-breakfast kami. So meron dito mga inihaw. Nandito na pala kami ngayon sa Tubod, Lanao del Norte. And ngayon, babiyahin na kami papuntang Dipolog para makatawid na tayo ng Visayas. Naminto muna kami saglit dito sa lugar na to para mag-breakfast muna. Tapos biyahin na ulit tayo. So si Kuya Antet bumalik sa jeep kasi medyo malayo kasi yung naparkingan namin nandun sa unahan. Ilalapit dito sa kakainan namin. Uyat na nga! Ginagat pa ng alimasag. Oops! Padaan mo na! Padaanin mo na. Sige Kuya! Oops! Sige pa,
Op! Okay na, okay na. Ito ba? Okay na, kuya. Anong tawag dyan natin? Basoy. Ano po yun? Taba. Ay, hindi. Taba. Taba. Basoy ang tawag, basoy. Ito? Munggo. Nagulat nila. Munggo. Guys, lahat ng ulam, 40 pesos ang order. Shoutout daw si Roy. Shoutout. Sige, sabi pa nga lang. Smart. Ito ate, nilaga. Lauya. Para lahat masarap ah. Sorry ba? Kaya tawag dito kuya? Dagmay. Dagmay? Dagmay. Diyan sa Makati, magkano? 40. 40 din? Yes. Ang mura. In-order mo yan? Minudo. Minudo. Ayun guys. Kung tawagin dito ay lagmay. Lagmay. Anong ano yon? Anong dialect? Bisaya. Bisaya. Guys, sa akin naman ay inihaw na baboy. Tapos kay ate, inihaw din na baboy. Grabe, 40 pesos lang lahat. Ulam. So, kain muna tayo guys. Tapos biyahe na ulit tayo mamaya. Grabe talaga ni Papa. Makain na ang dalawang boys. Talaga nilito. Tama si Lito, behave. And ang ating prinsesa mamaya pa. Dito lang sila sa pinto kasi kakalat sa sala. Tulo yung laway ni si Trin kasi ang tagal ng batch niya. Para makakain. Yung laway niya natulo na eh. Oh, next naman na maglalaway ulit. Okay, tapos ka na. Ang galing naman ni Pacman. Guys, yung batch 2 natin, si Trin and Lito and Ian. Hindi makakain si Lito. Oy, nahihirapan siya sa YouTube yan. Don't know if I was aware a piece was missing. In this puzzle I used to call my life. Oh no. So guys, nandito kami ngayon sa pinakamahabang tulay dito sa Mindanao. Ayun, ilang ano lang kami. Ilang kilometro lang layo namin mula doon. Nandito na kami ngayon sa Panguil Bay. Ayun oh. You've been waiting out there somewhere in the wind. Yes, it's true. It just goes to show it ain't over till the fat lady sings. Better late than never for us to come around. Better late than never for all that was lost once again be found. Yeah, baby, it's clear for all to see that 1 and 1 makes 3 perfectly. Better late than never. Guys, ang ganda ng ano namin oh. Ayun oh. Welcome to Panguil Bay! I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough
So mga kalibot, dito kami ngayon guys sa Panggil Bridge, ang pinakamahabang tulay sa buong Mindanao. And mga kalibot, napakalaking tulong nito dito sa kanila kasi noon daw, inaabot sila ng halos 3 oras para makatawid from Lanao del Norte papuntang Misamis Occidental. Pero ngayon guys, ilang minuto lang, pwede mo nang tawirin ang dalawang probinsya. Ang Panggil Bridge ay may haba na 3.77 kilometers. Una itong napagplanuhan noon pang taon ng 1998. Tuluyan naman itong naaproba ng NEDA o National Economic and Development Authority noong 2015. Habang ang DPWH naman ang designated as implementing agency. Sinimulan itong gawin noong February 28, 2020 at natapos naman noong July 4, 2024. At noong nakarang taon lang, September 27, 2024 ay opisyal na binuksan ang Panggil Bridge at kinilala bilang pinakamahabang sea bridge sa buong Mindanao. Ang tulay na ito ay umabot ang budget sa 7.37 billion pesos. Pero napakalaki naman daw ang minutulong nito pagdating sa turismo, kabuhayan ng komunidad at sa pag-asenso ng buong rehiyon ng Mindanao. Dagat ba to guys? Dagat yata to guys. So guys, mamaya didiretso kami ng Dapitan City. Mamaya guys, mga hapon or gabi, nasa Dapitan na kami. See you guys mamaya sa Dapitan City. Yung iba naming mga kasama ay matutulog muna dahil nga sobrang aga namin umalis kanina sa Kauswagan. Lahat guys. Hello. Matutulog muna kami guys and update namin kayo mamaya kapag malapit na kami sa pupuntahan namin. Dito na tayo sa Oroquieta City. Kaso nga lang mga kalibot, kailangan natin tumiretso ng Dipolog. Bale guys, next time papalit natin ng Mindanao, saka natin i-explore yung mga lugar na dinadaanan natin para kasama na yung ating minibus. Sa akin talaga guys, di ba tayo makapag-explore dito kasi kailangan natin magmadali yung paket ng Cavite. Next time. Gising na kami matapos ang ilang minutong pag-idlip. Calamba, Misamis Occidental. Ngayon, nandito na pala kami guys sa Calamba, Misamis Occidental and 40 kilometers away, malapit na kami sa aming pupuntahan sa Roro guys. Morning Boboy. Guys, ano tayo? Stretching. Welcome to Calamba, Misamis Occidental! Iilan natin ang ating mga anakis. I-break muna. Dito na kami ngayon sa Rizal, Zamboanga del Norte. Tumigil ulit kami pansamantala dahil kakain kami ng tanghalian. Ay, sige Roger. Hello po! Ito ang paksiw namin dito sa Mindanao. Hello! Sabi niya natin marami rin mga taga-Luzon na dumadayo dito. Barangay Pulo. Dahil siguro dahil sa masarap na pagkain niya. Baboy. At saka atay na ano. Ito yung aking pagkain. Sige Jai. Sige pa lang doon. Si Roger. Sige Buboy. Ayan. Bala. Kuha daw si ate ng dahon ng litway. Litway. Para nakatanim kayo doon sa inyo. Sabihin na natin po. Yan. O baka gusto nyo rin malunggay. Ay, meron po doon. Ay, marami na. Sige, dagdagan pa natin. Piskot. So guys, may dala na kaming puno pauwi ng Cavite. Yan, litway daw po yung tawag dito. Baka gusto nyo magulay mga Grabe. yan. Pagsahog na. Ganito ang rose nila dito. Bouquet. Hindi nakasama daw. Ano kita yung pwedeng gulay? Kasi matigas na? Ha? Kala ko talbos lang. Kasi matigas na. Tapos kanunin nyo lang siya, oh. Yan. Kung ayaw nyo malaki, hindi ganyan eh. Masarap na lagyan ng Tuturuan ni Ate Goldie sila na paano iluto. Pero iba yung ano niya, o yung kamote kahoy kasi para siya makunat eh, makunat yung kahoy. Ito para siyang ano, Hindi man yan makunat. Yun lang nag-ano, ang makunat. Kamuting ko para si Mang Roger. Makunat.
Si Mang Roger yung makunat. So mga kalibot, inimay-imay namin para hindi siya malaking sakaw sa space. Ha? Bye-bye po. Mamaga. So ngayon mga kalibot, malapit na tayo sa port. And lalayo ulit tayo dahil pupunta tayo sa bahay ni Rizal. Nandito kami ngayon sa Dapitan City, kung saan nandito kami sa bahay ni Jose Rizal. Guys, sinubukan namin yung ice cream dito, yung uling, ang sarap. Parang cool pa yun. Titingnan natin ang bahay daw ni Rizal. Yeah. Let's go, let's go. Dito daw siya nagstay. Hello po! Hello po. Hi, thank you po! Pagdating niyo dito guys, okay makakita niyo. Arco. Yan, Rizal Shrine. Pasok tayo mga kalibot. Sir. So ngayon mga kalibot, kailangan pala muna ngayon mag-logbook Isa lang pala. bago pumasok. Ay, isa lang. So, sir, welcome to Dapitan po. Ay, thank you po. Kung makikita nyo, ito yung museo ni Jose Rizal. Ang damit niya, naiwan niya dito sa Dapitan. Yan po yung patulong niya. Ang laki naman. No? So, dati po is tubig dagat po talaga yung originality dito. So, Abot po talaga dito. Abot talaga po dito. 16 hectares po ito. Pinili niya po ito ng 18 pesos na. 15 pesos? Yes po, 15 hectares. Yes po. Dito itinapon si Rizal o in-exile. So, the historical landmark po siya dito sa Dapitan. Ito naman kuya, ano naman to? So, ito yung relief map of Mindanao na ginawa ni Rizal dun sa city proper, sa harap ng simbahan nito. So guys, yun yung mga sulat ni Jose Rizal. Dito po is ito yung original table sa Blackboard. Si Josephine Bracken po, yan po yung pang-9th girlfriends of Dr. Rizal. Yung step family Josephine Bracken. Nagpagamot po kay Dr. Rizal. So, muli silang nag-meet dito sa Dapitan at hindi nagtagal si Josephine Bracken na love at first sight po siya dito sa Rizal. So, 18 years old po siya noon. Si Dr. Rizal is 34 years old. Baya pakipapakita si kuya sa taas. Si Rizal po, isa po siyang manggagamot physician sa ophthalmologist po siya. Yung first patient niya dito si Dunya Chodora, yung mother niya. Original po ito, wala pong natin. Naiwan po ni Rizal. So yung nag-ano dyan, yung mga estudyante niya. By the way sir, yan po yung Casa Redonda, the Octagonal Clinic of Dr. Rizal. Ay, dito talaga mismo. Yes po. Ang ganda pala ng view niya, no? So as you can see, elevated po yung area sa baba kasi dati po tubig dagat po ito pag high tide. Very clean na lang po ito ng national government para hindi na papasok yung again yung tubig dagat para mapasyalan ng mga bisita po. So guys, nandito tayo ngayon sa Casa Redonda. May purpose po si Rizal bakit round po yung bintana niya o ginawa niyang octagon na angle kasi dati wala pang kuryente. Para kung saan yung ilaw sa yung araw ng ilaw, doon magre-reflect sa loob yung ilaw at doon sa mag-opera. Yun yung purpose niya. Kaya ginawa siyang octagon. So eto po, parang clinic niya ganun. So, clinic niya po. Dito po yung operating room niya dati. Dito niya inoperahan yung mother niya na may katarata. The first patient of Dr. Rizal. Walang iba kundi yung mama niya. Pero ito pong mga gamit na nandito, mga upuan, yung mga dati pa rin po ba yan? Or Isa na po siyang replica, sir. Pero kung ano yung forma dati, yan po yung ano yan. Kung saan po talaga nakapwesto? Kung saan nakapwesto, kung ano yung design. Puntahan natin yung pinaka-main na house ni Jose Rizal. 16 hectares po ito. Yung binili niya ng 18 pesos dati. Pero yung pera na yun, nanalo po siya ng lottery. So yung number ng lottery niya is 9736. So 20,000 plus po siya, pero divided 3 sila kasi tatlo nanalo. Yung na-share kay Rizal is 6,000 plus. So hindi lang lupa na binili niya dito, kundi lang tayo sa iba't ibang function ng bahay. Ito po yung oldest tree, more than 200 years. Oh! The old century tree dito sa Dapitan. So pagdating na Rizal dito, andyan na yung puno, tinawag po siyang Baluno tree.
Baluno tree. Pamili po siya ng mangga, o kinds po siya ng mangga, pero yung laman niya is milky o malaman o may gatas po. So, nagbubunga po siya? Pagdating na Rizal dito, sir, bearing fruits na po siya. Pero ngayon po, sir, wala na siyang binubunga? Wala na po, sir, kasi as per ng ng DNR is padaying na po siya. Tagal na din. Ito po yung Casa Residencia, the main house of Dr. Rizal. So, katulad din po sa kanyang clinic, isa na din po siyang replica. Same structure, same size, same location at same materials po yung ginagamit. So, yung kasama niya dyan dati, walang iba kundi si Josephine Bracken, yung pang-9 girlfriends of Dr. Rizal, at saka yung sister niya at yung nanay niya, si Doña Chodora. So, sir, sabi ni Rizal, pag may mga bisita siya, sabi ng Bisaya, dayon mo sa amo ang balay. Yun po, pag may mga bisita. Dayon mo sa amo ang balay, guys. So, as you can see po, lahat ng kanyang materials dito, yung mga mga gamit niya is replica na po siya, pero same lang po yung disenyo niya. So, yan po si Josephine Bracken. Isa po siyang Irish o Ireland, taga-Ireland po siya. May makapal na buhok at blue eye po siya. Girlfriend. Pang-9 girlfriend po. So, isa lang po yung master's bedroom niya. Ito po. Paano po yan? Diyan na silang lahat? Si Rizal lang po dito at saka si Josephine Bracken dati. Yung niya po, nanay and... visitors lang po siya dati po. Bumisita lang po kayo sa para mo padamot po. So ay mga kalibot, ito yung pinaka master's bedroom ni Jose Rizal. Itong room na to, silang dalawa lang ni Josephine na natutulog dito. So, makikita nyo naman yung mga kalibot. Ganito yung setup ng bahay pala ni Jose Rizal noong nabubuhay pa siya. Yan po yung CR niya. Antipolo type po yan. Yung antipolo type is walang bowl dati. Hulog lang diretso. Saan po siya nahuhulog sa baba? Diyan po, sa baba. Pwede po ba siya matigil? Hindi na po. So yun po sir, nabanggit ko po sa inyo kung supply ng kanyang tubig. So yun po yung water dam of Dr. Rizal. Yan po yung water system niya. Ayun mga kalibot. Yes po. Original po yan, additional dyan yung dalawang hagdan para maakyatan lang. Pero yung the center is original po yan na semento. Wala nang pinalitan dyan, kuya? Wala po. Ayun. Pero hanggang ngayon po ba, sir, may water pa rin siyang nasusupply? Meron po, pwede tayong makyat po. Yung bamboo pipe po is daanan ng kanyang tubig. Hindi pa uso dati yung hose. Ngayon guys, pupuntahan naman natin yung naging water supply ni Rizal noong nabubuhay pa siya. So dito yung bahay niya, then lalakad lang tayo paakyat. So ito yung water system of Dr. Rizal, o tinawag niyang aqueduct. So itong hagdan additional, yung water po siya is original po talaga yan, galing po yan sa bundok, spring water po yan. Pag malakas po yung flowing, malakas din po yung agos, yung malakas na ulan. Ito po, stock water na to. Hindi, spring water yan sir. Yes po. Tapos ito yung produce ng kanyang supply sa tubig dati, diretso sa kanyang kitchen. So puntahan natin sir yung other houses niya po. Kung kabili ka ng 18 pesos lang ganito kalaki. Ito yung kitchen, ito yung pasok tayo po. So yung favorite food niya is tinolang manok po. So kaya gumawa po siya ng poultry house doon sa taas. Kasi dati po, yung mga pasyente ni Rizal, hindi lang pira na binabayad, kundi uso pa dati yung barter. Yung barter po is exchange. Palitan. Palitan po. So yung minsan yung ibibigay is yung mga manok. Kaya gumawa siya ng poultry house. Kaya nila dati. Tingnan mo kung ganito ka utusan ng nanay mo magugas. Relax. Tapos walang agos. Ganito po ba sir may nabibili dito? Diyan sa labas? Meron po talaga. Parang sarap magkape dito na. Pwede yan, ano yun sa bahay jeep niyo po. Guys, kakaibang tasa. Paso. So mga kalibot, ganito yung itsura ng lababo ni Jose Rizal noong nabubuhay pa siya. Ayan, maliit lang pala talaga. As in, pag pinagugas ka dyan ng malaking kawali, di kasa. Sobra. Ayan. Ang hirap niyan, tinan mo to. Ito mga kalibot, ito yung nagsilbing ref ni Jose Rizal. So ang sabi ni kuya, kapag nilagyan mo ito ng tubig at sabay tinakpan mo, ay lalamig na siya. So punta tayo sa ibang bahay ni Jose Rizal. Ayun yung lutuan niya dati mga kalibot.
part, parang recovery room niya po. Ito yung another bahay ni Sir Rizal, which is tinatawag siyang recovery house. So ngayon mga kalibot, punta natin yung pinaka-last na bahay ni Jose Rizal. Ang pinaka-last pala na bahay ni Jose Rizal is doon niya tinuruan yung mga 24 na pupils. So, maliit lang to mga kalibot. Kaya nakamangha na pinagkasya ni Jose Rizal yung 24 dito sa bahay na to. Chair, naka-cruise seating po sila doon sa loob. Pwede natin tingnan sa loob po. So mga kalibot, papasok na tayo sa Casa Quadrada. So etong bahay na to, dito nagturo si Rizal noon ng 24 pupils. Uy! Paano yun? Ay, nakaupo sila dito. Nakaupo lang po, naka-cruise seating lang po. Grabe. Boy, tingnan mo boy. Pwede naman siya upuan. Pwede po. Dito lang po si Rizal. Dito. Sige po, cruise seating. Baka mag-iba. May romantic place pa siya. Oo nga guys. So ngayon, tutor tayo ni Kuya doon para makita natin yung romantic place ni Jose Rizal. So sir, ito na po yung Lover's Rock o romantic place nila ni Joseph and Bracken and Dr. Rizal. Kung saan dapit hapon, nagde-date sila dito pag may sunset. Itong bato na ito, nature po yan. Original rock po siya. Additional dyan is yung hagdan para lang maakyatan. Sinadya po na may semento sa baba o nilagyan ng semento para hindi ito magilid yung original na rock. So yan po, so napagka-carve mo, yan na po talaga siya. Yes po. So bali, ang nagdagdag na lang po talaga yung hagdan. Hagdan lang po. Galing. Ganito yung itsura ng Lover's Rock na pinagdidatean nila Jose Rizal. Dito niya rin po sinulat yung ano po? Yung my retreat for my mother, yung yung parang sa mother niya. Binisita siya dito sa Dapitan. Akit na dito mga kalibot. Wow! Yan, ito yung dating place nila dati. Oh. So, tabing dagat po siya at saka view po yung Dapitan. Yung sunset dito po. So wala pa yung mga puno na yan? Wala po ito. Dagat pa talaga ito dati. Imagine niyo, walang puno tapos tanging dagat lang po yung... Walang wire. Tapos yung dagat po ba sir, abot dito sa baba mismo ng bato? Pag high tide po, umahampas talaga yung tubig dagat dito. Kaya yung gawa ni Rizal, pag magpunta sila dito, is nakabangka po siya. Pupunta na natin yung pinakalas. Siguro kaya ang taas ng grade mo sa AP, no? Kasi ano kaya eh. Dami mo alam sa history eh. Dati po kasi sir, 12 years old pa ako dito. Nagbo-volunteer tour guide. So bata pa ako sir, ito na talaga yung hanap buhay ko dito sa Dapitan. Thank you for coming in the main landmark of Dr. Rizal. So enjoy po kayo ng Dapitan. Hopefully marami po kayong madidiscover dito sa Dapitan. So ingat po kayo sa biyahe at saka God bless po. Thank you po kuya. Nami dire sa Rizal Shrine. Mato nami sa pier kasi guys tatawid na kami ng barko. In your eyes, the ocean met the sky. I can't believe the time that has gone by. Ngayon nandito kami sa market ng Dapitan. Piante, to si Ate Alpha, sa English. Sa palengke kami. Naiwan kasi namin yung fan sa Valencia, yung iba. Ang ganda pa naman noon kasi maliit lang siya at malakas. Mas malakas pa siya sa malalaki. Oh guys, solid. Lakas talaga. Oo, ng 1, number 3 ng mga malalaki. Tapos mura lang siya sa Shopee, 600. Astron yung brand. So ngayon guys, naghahanap kami dito. Kapag matutulog kami, may mga places kami mapupuntahan na talagang mainit. So kailangan namin ng fan para makatulog kami ng maayos. So mga kalibot, bibili na sana kami kasi wala pala kaming cash. Naghanap kami ATM. City ang Dapitan, di ba? Pulong ATM machine na ATM. Ayan o, nag-iisa. Offline pa. Sakay pa ang tricycle. Oh. Tapos hindi pwedeng Gcash yung bayad. Gcash na lang cash. Baka may cash kayo. Walang cash. Cash out na lang. Ayun o, cash out. Buti na lang guys, yung pinuntahan naming ATM machine sa harap ay meron ding Gcash. So
So magka-cash out na lang kami. Nakabili na kami ng lechon, tsaka ano yun? Tinapay para pang breakfast tomorrow. Yon. So ngayon pupunta na tayo kila ate kasi bumili tayo ng electric fan para sa jeep. So babalikan natin sila, lagpas tayo. Babalikan natin sila. Dito kami guys bumili oh. Diyan. Pangalan guys. Ha? Wala siyang pangalan. Ano kayo ng ano? So ganito mga kalikot yung naiwan namin. Bili mo ako na itong babos. Yan. Daddy, Maganda to. Bili mo ako babos. Ano kayo ng paper plate? So ayun na guys yung electric fan. Ngayon lalabas ulit kami para maghanap ng Huwag na yung masyadong mahal ha. paper plate. Yung walang Okay. ano, Okay. yung karton na yung papel na papilang walang plastic para mabilis siya Okay, Mama Isa. Tara yan. Gloves. Okay. So ngayon mga kalibot, balik ulit tayo sa market kasi maghahanap tayo ng paper plate daw. Kaya asa na ay gapabaligya paper plate? Ah, sige te. Sige po. Sige po, salamat po. Kana pala oh. Guys, malapit lang pala. Dapitan Family Mart. Tatawid na kami mga kalibot. Saan tayo bibili? Sa Dapitan Family Mart. So doon tayo bibili mga kalibot sa Dapitan Family Mart. Bilhin doon. Yun. So mga kalibot, hindi ko na napapakita na tumiting kayan siya. At dahil sobrang haba nga ng biyahe namin ngayong araw, ay nilagyan namin ng diaper si Trin para di siya umihi sa loob ng bahay namin. Ah? Ah? Bakit nakadiaper na yung maldita? Naman meron. May allergy ka pa, sir? Kurot na po. Kurot pa yun. Kuya Bal, pag may nagtanong sa'yo, may allergy ka pa, Kuya Bal? Urot na, sir. Okay guys, diretso tayo sa port. You there is trouble. It's hard to confide. You move my world right every time. Sprint you magic in. You belong with the fairy. No matter what I say, it's black or white, not gray. Gotta stay loose when next to you, for sure, or else you get bruised. There's no pick and choose, for sure. You set the weather, every cloud, every rain. Gabi na nga nang dumating kami dito sa Dapitan Port. Buti na lang at meron pang biyahe ng 8 PM para tuloy-tuloy ang biyahe namin pauwi ng Cavite. So mga kalibot, ang sasakyan natin guys mula dito sa Dapitan Port papuntang Dumaguete ay Fastcat. ID, pa-prepare lahat ng ID natin. Saka ORCR ng jeep. Mga ID daw po. Para ID, sa Fastcat. ID. Ate Ed's ID. ID guys. Buboy. Buboy. Get one and pass. Sabi ni ate mo. Ate Alpha. Kaya dyan yung akin, te. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May antat na lang. Madami ID si antat. Kompleto to eh. Yes. Ano yan? Simula LM siya. Yapang eh. Guys, ayan, kompleto na yung ID ng buong bahay Jeep family. So, proceed na tayo sa Fastcat office. Tara. Tara. At ito yung OCR ng bahay jeep.
Tapos sinulat na nga namin dyan ang pangalan ng lahat ng pasahero. Habang si Ian naman, bumili na lang siya ng kanin dahil di na kami nakapagsaing kanina. And mga kalibot, sa lahat pala guys ng followers natin, pwede kayong mag-avail ng ticket ng Fastcat and magkakaroon kayo ng 10% discount. Pwede siya sa online booking, saka pwede rin sa walk-in dito sa kanilang ticketing office. Type nyo lang guys yung FC Bahay Jeep 10 para sa lahat ng pasahero, and then FC Bahay Jeep RC naman guys para sa lahat ng sasakyan. Kasama dyan yung motor, yung sedan, yung multicab, yung van, yung pickup, yung truck, pati yung mga SUV guys, lahat kasama. Basta type nyo lang yung code or ibigay nyo lang yung code sa ticketing office. Sabihin nyo lang na kayo ay nakafollow sa Bahay Jeep. Para guys sa lahat ng booking nyo sa Fastcat sa buong Pilipinas, lahat ng ruta, meron kayong 10% discount. Valid yan guys hanggang July 1, 2026. Papasok ko tayo ng barko. Ito na yung yung welcome to Port of Dapitan. At ito si Kuya Tet. Papasok na natin yung Bahay Jeep dito mga kalibot. So, kita-kits, Dumaguete. Welcome to Dapitan Port! I burned out like a wandering ember. I shone bright and my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off. Maya-maya guys ay pumasok na nga ang bahay namin sa Dapitan Port. Sa ngayon ay ito na muna magiging huling apak namin dito sa Mindanao. Well, I scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Though I fought with my claws and teeth, though I elbowed my way to a seat, there be no kind of peace like you beside me. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Kaya mga kalibot, nagparang kami sila sir, kung pwede muna kaming kumain para imasahin yung binati kayo ng manok. Bigyan mo kay Kuya Bal. Ito. Kain na tayo, Kuya Bal, kain na. Roger. Ilaw. Ian and friends. Kumakain na kami dito sa loob ng jeep. Del Monte. Bago umakyat sa taas ng Roro. Kuya Bal. Si Ian. Ayan si Mubay. So Roger, ano ulam natin dyan? Pritong kambing. Nangarap pa. Kambing pa yun. At dahil di pa nga kami kumakain ng hapunan, ay dito na kami kumain sa loob ng Bahay Jeep habang nakasakay sa loob ng barko ng Fastcat. Maya-maya ay umakyat na nga kami sa taas. Ito pala guys ang accommodation kapag economy ticket ang binook nyo. Kayo yung nasa taas ng barko, walang aircon pero sobrang lamig naman ng sariwang hangin at tanaw na tanaw mo nga ang mga ilaw mula sa malalayong isla.
Ganito naman po ang itsura sa likod ng barko. Tapos ito naman yung mga sakyan tulad ng truck, bus at iba pang sakyan na kasabay namin ngayon. Tapos pasok naman po tayo sa premium economy na kwarto. Dito naman guys ay fully air condition at may mga bintana din na may kita mo ang tanawin sa labas. Tapos meron din kantin dito sa loob na bilihan ng mga kape, beer, candy, biskwit at mga pagkain. Ang magiging biyahe pala namin ngayon ay more or less daw ay 4 hours depende sa lakas ng alon.